Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2581. Nanginginig si Daryl at biglang lumabo ang kanyang isipan. Maaaring maghintay, ito ba ang tirahan ng banal na dragon? Ang nagdala sa akin dito ay ang dragon na biglang lumitaw. Tamang nahulaan ito ni Daryl. Nasa Clemency siya na nasa pinakamalalim na bahagi ng Wild Deserted Secret Region. Ang legendary Island of Dragon ang nag-iisang isla sa dagat. Libu-libong taon na ang nakararaan. Nakita ng mga tao na nagsasaka ang pagkuha ng mga dragon at enchanted na hayop bilang isang habang buhay na layunin. Bilang isang resulta, nagkaroon ng matalim na pagbaba sa populasyon ng angkan ng banal na dragon. Sa huli, kailangang iwanan ng angkan ng banal na dragon ang The Nine Continents at pumili ng isang bagong tirahan. Ang Clemency ay ang mainam na lugar. Matatagpuan ito sa kalaliman ng Wild Deserted Secret Region at ang kapaligiran ay hindi maaya sa tribo ng Raksisa, na nagbabantay sa One and kaya't ang angkan ng banal na dragon ay hindi dapat mag-alala tungkol sa pagtuklas ng The Nine Continent na magsasaka. Ang malupit na kapaligiran sa loob ng Wild Deserted Secret Region ay hindi isang mainam na tirahan para sa iba pang mga enchanted na hayop, ngunit para sa angkan ng banal na dragon, ito ang kanilang pinakaligtas na silungan. Bakit ako lang ang kinuha ng dragon? Bulong ni Daryl sa sarili matapos ang buong 10 segundo. Bigla, isang matangkad at gwapong lalaki ang lumapit kay Daryl at malamig na sinabi, "Ayos ka lang ba? Ngayon, bumangon ka at sumunod sa akin." Ang kanyang tono ay malamig at marilag at ang sinabi ay hindi dapat ipaglaban. Napansin ni Daryl na ang lakas ng lalaki ay hindi maisip na malakas, hindi siya naglakas loob. Nasuwe ng kanyang utos kaya't sinundan niya ang lalaki patungo sa isang malaki at marahas na palasyo sa isla. Mayroong isang kumpol ng mga palasyo sa isla, lahat ay itinayo sa mga itim na malalaking bato. Tumayo sila ng kahanga-hanga at kamangha-mangha. Tumingin si Daryl sa kulay abong langit at nakita na may mga dragon na paminsan-minsan na lumilipad. Ang dalawang daanan patungo sa palasyo ay may maraming mga sundalo na nakasuot ng itim na nakasuot na bantay. Ang mga sundalong iyon ay makapangyarihan, at malinaw naman, lahat sila ay binago ng mga dragon. Alam niya na kapag ang lakas ng isang makadiyos na hayop ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari itong maging isang tao, ngunit hindi niya kailanman inaasahan na makita ang marami sa kanila sa The Legendary Island of Dragons. Iyon ay isang kahangahangang tanawin. Pagdating niya sa pinakamalaking palasyo, napatulala si Daryl nang makita ang loob ng palasyo. Mayroong daan-daang mga tao na nakatayo sa maayos na mga linya sa hall. Sa harap ng lahat ay may isang trono. Ang trono ay itim at puno ng magagandang larawang dragon. Ito ay tumingin engrandi at magandang gawin. May isang babaeng nakaupo sa trono. Siya ay may isang kahangahangang aura at pinalabas ang ugali ng isang ganap na pinuno. Ang babaeng ito ay mga 30 taong gulang, tumingin siya napakarilag at ang kanyang figure ay mas kaakit-akit. Nakasuot siya ng maitim na lila na damit at kaakit-akit ngunit nagbigay din siya ng isang impresyon ng pagiging kamahalan at marangal. Tiyak na mayroon siyang ugali ng isang reyna. Ang babae ay nagmamay-ari ng The Legendary Island of Dragons, at ang banal na dragon clan head, Shandy Tulog. Kinuha ang hininga ni Daryl. Hindi niya mapigil ang lunukan ang laway niya. Ito ba ang babae mula sa angkan ng banal na dragon? Ang ganda talaga. Ang isang babaeng tao ay hindi maaaring ihambing sa kanya, naisip niya. Bakit hindi ka lumuhod kapag nakita mo ang empress namin? Gaano kakatapang? May samaway. Habang si Daryl ay nabighani sa kagandahan ni Shandy, isang tao ang lumakad kay Daryl mula sa likuran at sinipa siya ng marugdog. Nawalan siya ng balanse at lumuhod. Siya ang empress ng banal na dragon clan. Oh shit, may kasama akong isang maliit na dragon. Hindi kaya alam ng mga banal na dragon ito ang Thon. Cold dito at nahuli nila ako. Nag-ulo si Daryl. Si Daryl ay naging mas at mas tiwala sa kanyang lakas at kakayahan mula nang maitatag niya ang Elysium Gate sekta. Bihira siyang mahiyain sa anupaman. Gayunpaman, sa pagkakataong iyon, hindi niya maipaliwanag na kinakabahan na humarap sa eksena sa harapan niya.
Nasa the legendary Island of Divine Dragons siya at ang lahat sa isla ay isang malakas na banal na dragon. Ikaw si Daryl, dahan daw ang sinabi ni Shandy na may banayad at kaaya-ayang tono habang tinitingnan si Daryl pataas at pababa. Sa parehong oras, hindi siya nawala sa kanyang pakiramdam ng kamahalan. Umalis si Daryl sa kanyang lalamunan at tumugon, "Oo, ako." Tumango si Shandy sa sagot at nagpatuloy na tanungin si Daryl, "Alam mo ba kung bakit kita dinala dito?" Mapait na ngumiti si Daryl habang kinakamot ang ulo at sinabing, Hindi ko alam talaga." "Maaari mo bang sabihin sa akin, Empress?" Kabanata 2582. Tila kalmado si Daryl sa labas nang sinabi niya iyon, ngunit siya, sa katunayan, sobrang kinakabahan. Pagkatapos ng lahat, siya ay napapalibutan ng malakas at makapangyarihang banal na mga dragon sa the legendary Island of Dragons. Bukod, maraming mga magsasaka sa antas ng Heaven Ascension sa bulwagan, halos imposible para sa kanya na subukang makatakas. Isinuot ni Shandy ang isang diretso ang mukha at tumingin kay Daryl. "Tinatanong kita, nakakuha ka ba ng itlog ng dragon at pinanatili ang dragon bilang isang enchanted na hayop?" "Kaya, dinala niya ako dito para sa kasong ito." Naging matigas ang ekspresyon ni Daryl at balisa siya. Ang lahat ng mga taong karanasan sa buhay ay napatunayan ang isang malamig na matapang na katotohanan kay Daryl: mas maganda ang isang bagay, mas malaki ang peligro na taglay nito. Alam niyang ang mga bagay ay hindi kasing simple ng mga ito noong nakuha niya ang itlog ng dragon mula kay Daochan. "Hindi ko inaasahan na may target ako ng banal na dragon clan," naisip niya. "Bakit hindi ka nagsasalita?" Sumimangot si Shandy at tinanong ulit si Daryl. Sa parehong oras, ang iba pang mga elite kabilang ang angkan ng banal na dragon sa paligid niya ay pinananatili ang kanilang galit na tingin kay Daryl. Ang angkan ng banal na dragon ay ang pinakamakapangyarihang enchanted na hayop sa buong mundo at ang kanilang linya ng dugo ay itinuring na pinakamarangal. Labis nilang ipinagmamalaki ang kanilang pinagmulan at inangkin na isang superior na lahi. Sa loob ng libu-libong taon, ang angkan ng banal na dragon ay hinamak ang mga tao dahil sa huli ay mahilig sa pagkuha ng mga dragon bilang mga enchanted na hayop. Ang banal na mga dragons ay palaging minamalas ang mga tao at kinundina nila ang katapangan ng mga tao para sa pagpapanatili sa kanila bilang mga enchanted na hayop. Iyon ang dahilan kung bakit galit sila kay Daryl. Nakaharap sa kanilang titig, huminga si Daryl ng tahimik at napakamot sa ulo. "Empress, nakuha ko ang itlog ng dragon at naangkin ko na ang aking pagmamay-ari dito, ngunit ayos lang. Mabuti na tinatanggap mo ito." Mayroong isang kislap ng malamig na ilaw sa mga mata ni Shandy habang binibigyan niya si Daryl ng kakaibang ngiti. "Alam ko na sikat ka sa gitna ng the Nine Continents, ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo na wala itong kinalaman sa angkan ng banal na dragon. Sa loob ng libu-libong taon, kaming mga dragon ay nanatili sa maliit na isla na ito at hindi kami malayang makakalipad sa pagitan ng langit at lupa ng the Nine Continents. Lahat dahil sa mga taong ito." Pinagsiksik ni Shandy ang mga salitang binitiwan, "Damn humans." Bigla, isang sexing at marangal na mukhang babae ang lumakad at tinignan si Daryl pataas at pababa. "Bilasan mo at ibigay mo ang iyong dragon. Maaari naming gawing mas madali ang iyong kamatayan." Ang babae ay si Cheryl Wanda, isa sa 4 na mahusay na mga sugo ng dragon na naglingkod kay Shandy. Ang mga dragon envoy ay napakalakas at responsable para sa pagprotekta sa legendary Island of Dragon. Nagsubaybay din sila sa the Nine Continents. Si Daryl ay walang magawa habang napapaligiran siya ng mga banta na ito. Hindi siya gumawa ng pagkusa upang agawin ang Dragon Egg. Sa halip, ibinigay ito sa kanya ng isang kaibigan. Naguluhan siya na siya ay ginagamot bilang isang kriminal. Nakita ni Cheryl na pula nang hindi nagbigay ng tugon si Daryl sa kanyang mga katanungan. Sinabi niya sa 2 gwardya ng banal na dragon, maghanap sa kanya. Naniniwala ang banal na dragon na walang disenteng mga tao sa the Nine Continents, lalo na ang mga nakahuli sa kanilang kababayan ng dragon. "Oo," tumugon ang 2 gwardya ng banal na dragon. Lumapit sila kay Daryl at sinimulang hanapin ang kanyang katawan. Di nagtagal, natagpuan ang enchanted na hayop na pouch. Kinuha ni Cheryl ang enchanted animal pouch nang walang pag-aatubili at na-unlock ang selyo ng kapangyarihan dito. Bilang isang dragon envoy, hindi siya naging estranghero sa mga enchanted na hayop na pouch. Sa katunayan,
kinaiinisan niya ng husto ang mga pouch na iyon. Boss, sa oras na buksan ang enchanted na bag ng hayop, isang malakas na aura ang bumulwak. Pagkatapos, isang magandang figure ang lumitaw. Ito ay isang batang dragon na may kaluluwa ni Jewel. Nasaan ako sa sandaling siya ay lumabas, tumingin sa paligid si Jewel, natigilan. Si Jewel ay nasa pagkabata pa lamang at hindi makapagsalita. Gayunpaman, naramdaman niya ang pagiging malapit at naramdaman niya sa bahay matapos mapansin ang mga piling tao at makapangyarihang mga dragon sa paligid niya. Nararamdaman niya ito lalo na nang tumingin siya kay Shandy. Kabanata 2583. Nang makita ng mga elite ng angkan ng banal na dragon si Jewel, lalo silang nagalit at lalong naging agresibo kay Daryl. Hindi maitago ang kanyang kaba, sumugod si Shandy at yamakap kay Jewel. Niyakap ni Shandy si Jewel, bumalik sa kanyang trono at bamulong, "Ate, libu-libong taon na at sa wakas ay muling nagkasama kami." Ano nanginginig si Daryl nang marinig iyon, tulala. Ito ang maliit na dragon na ito ay kapatid ng Emperor ng banal na dragon na angkan. Ano ba ang nangyayari pagkalipas ng ilang segundo? Nag-react siya at sinabi, "Kamahalan." Inambala siya ni Shandy bago siya matapos, "Nagulat ka, di ba?" Sinulyapan niya si Daryl, muli siyang nagkaroon ng isang kawalang malasakit tulad ng dati. Sinabi niya ng patag, ang itlog ng dragon na nagsilang sa kanya ay naiwan ng Yellow Emperor mula sa libu-libong taon na ang nakararaan. Tama ba? Tumanggo si Daryl. Nagpatuloy si Shandy, "Tama iyan. Siya ang aking kapatid." Sa mga susunod na minuto, maikling ipinaliwanag ni Shandy kung ano ang nangyari. Ito ay lumabas na ang alitan sa pagitan ng mga tao at angkan ng banal na dragon ay tumindi noong panahon ng Yellow Emperor libu-libong taon na ang nakararaan. Sa oras na iyon, nakita ng mga tao na nagtatanim na kumukuha ng mga dragon at ginagawa silang enchanted na mga hayop bilang kanilang panghabambuhay na layunin. Ang mga nagsasaka ay hinihimok ng layuning iyon at ang pagkuha ng mga dragon ay laganap. Bagaman malakas ang mga dragon, hindi nila matiis ang pagkubkob. Noon, ang ina ni Shandy ay kinubkob at malubhang nasugatan ng isang pangkat ng mga taong nagtatanim at sa wakas ay nailigtas siya ng Yellow Emperor. Sa wakas, kusang loob siyang naging isang enchanted na hayop para sa Yellow Emperor. Ang ina ni Shandy ay nakiusap sa Yellow Emperor at tinulungan niya ang angkan ng banal na dragon na lumipat sa wild deserted secret region. Pagkatapos noon, tinulungan ng ina ni Shandy ang Yellow Emperor na labanan ang paghihimagsik ng tribo ng Rakshasa at naging malubhang na sugatan. Bago siya namatay, binigyan niya ang Yellow Emperor ng isang itlog ng dragon na ipinaglihi lamang at hiniling sa kanya na ibalik ito sa angkan ng banal na dragon. Gayunpaman, sinira ng Yellow Emperor ang kanyang pangako at hindi na ibalik ang dragon egg sa angkan ng banal na dragon. Ibinigay niya ito sa Simaki clan para sa pangangalaga. Hindi nalilimutan ng angkan ng banal na dragon ang hindi natupad na pangako. Natigilan si Daryl matapos marinig ang buong account ng kwento. Kaya, iyon ang nangyari sampal. Nang walang babala, lumapit si Cheryl kay Daryl at hinampas ito sa mukha. "Kayong mga tao ay pawang malas at tuso na kasuklam-suklam na mga kontrabida," malamig na saway ni Cheryl, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghamak. "Noon, tinalikuran kami ng Yellow Emperor at hindi na naibalik ang mga itlog ng dragon. At ngayon, pilit mong inaangkin ang pagmamayari sa dragon egg ngunit kumilos ng lahat na walang sala. Karapat-dapat kang mamatay." Ang iba pang mga elite na angkan ng banal na dragon sa buong bulwagan ay hinimok ng matuwid na galit at sumigaw sila. "Huwag nating ipagpatuloy ang kalokohan na ito sa kanya. Patayin mo lang siya." Naramdaman ni Daryl na walang magawa habang ang mga pangungusap ay ibinato sa kanya. Damn it, ang mga banal na dragon elite ay may sobrang malas na pagtatangi sa mga tao, hindi ba? Bukod dito, pinili ng Yellow Emperor na panatilihin ang itlog ng dragon noon upang maiwasan ang tribo ng Rakshasa, mula sa isang pagbabalik at alang-alang sa mga tao ng The Nine Continents. Naisip niya. Ang mga mata ni Shandy ay flock-curled at tumingin kay Daryl ng malamig, ang pula nitong labi ay bahagyang naghiwalay. "Daryl, wala kang mga pagtutol, tama karapat-dapat kang mamatay para sa mga kasalanan na nagawa ng tao." Sa nasabing iyon, sinabi ni Shandy kay Cheryl, ay drag siya palabas at itapon sa spectral underground cave doon. Ang kanyang misla na mukha ay mukhang determinado at panatilihin ang isang tuwid na mukha.
Si Daryl ay isang napakasikat at makapangyarihang tao sa The Nine Continent ngunit hindi natakot si Shandy. Oo, tumugon si Cheryl at inutusan ang maraming mga bantay ng dragon na i-drag si Daryl palabas para sa pagpapatupad. Kabanata 2584. Damn it! Gulat na gulat si Daryl ay parang umiiyak siya. Binigyan siya ni Daoche ng dragon egg at hindi niya sapilitang inangkin ang pagmamay-ari sa itlog. Bukod dito, hindi niya inabuso ang batang dragon, kaya bakit siya tinatrato na parang makasalanan? Nasaan ang Spectral Underground Cave? Ano ang gagawin ko? Pakiramdam niya ay walang magawa at nais niyang magpumiglas. Gayunpaman, wala siyang magawa dahil ang kanyang mga akupok ay selyadong. Si Jule, na nasa braso pa rin ni Shandy, ay sobrang nabulabog. Bakit ang mga taong ito mula sa angkan ng banal na dragon ay nais na patayin ang taong ito? Gustong sumigaw ni Jule kay Daryl, ngunit ang tanging tunog lamang na kaya niyang gawin ay ang huni ng tunog. Lalong nag-alala iyon kay Jule. Hindi nagtagal, dinala si Daryl sa isang underground na yungib sa labas ng main hall. Matatagpuan ito sa kaliwang bahagi ng pangunahing bulwagan, may lapad na 2 talampakan ang lapad. Mayroong isang kalasag na proteksyon sa pagbubukas at maraming mga bantay ng dragon ang nakapalibot dito. Nakita niya na ang yungib ay naglalabas ng isang malagim at nakapangangilabot na vibe. Sa isang sulyap lamang, nagpadala ito ng panginginig sa kanyang gulugod at pananginig siya. Hindi niya makita kung saan patungo ang kuweba na tila nakakalito. Alam mo ba kung nasaan ito? Nagpakitang ngiti si Cheryl sa gulat na mukha ni Daryl. Sabihin mo sa iyo, haantong ito sa Ghost World. Ghost World na bigla si Daryl at may pawis sa kanyang katawan. Ang bawat pagkatao sa mundo ay papasok sa Ghost World pagkatapos ng kamatayan. Ang parehong napupunta sa mga magsasaka. Maliban kung ang isang magsasaka ay matagumpay na napagtagumpayan ang isang sakuna at umakyat, ang Ghost World ang kanilang huling patutunguhan, sabi ni Cheryl. Kami na marangal na angkan ng banal na dragon ay hindi mantsahan ang aming mga kamay ng iyong maruming dugo. Ipadala ka namin sa Ghost World. Kinawayan ni Cheryl ang kanyang kamay at akmang angat ang isang panangga na kalasag at itinapon si Daryl. Whoosh! Sa simula ng oras, isang batang figure ang sumugod at inilagay ang sarili sa harap ni Daryl. Ito ay ang batang dragon, Jule. Umungal! Sigaw ni Jule kay Cheryl at sa mga nakapaligid na Dragon Guard. Mukha siyang desperadong tumatawag para sa isang bagay. Naisip ni Daryl na ito ay isang normal na dagandong lamang. Gayunpaman, lahat ng banal na dragon na angkan na naruroon ay maaaring maunawaan ang Jule. Ang mga dragon na naruroon sa paligid ng Daryl ay napakalakas at sila ay nakikipag-usap sa bawat isa. Natigilan si Cheryl. Tinanong niya sa isang hindi nagugulo na tono, ang iyong kamahalan, anong ginagawa mo? Umalis ka sa daan. Ang batang dragon ay ang nakababatang kapatid na babae ng Empress, kaya tinawag siya ni Cheryl bilang Your Highness. Mabilis na lumingon si Shandy, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Ate, anong ginagawa mo? Umalis ka sa daan. Mariing-iling ni Jule ang ulo habang nagpoprotesta ang boses na parang bata, ate, mabuting tao siya. Huwag mo siyang patayin. Matapos ang pagsama ng kaluluwa ni Jule sa itlog ng dragon, iningatan niya ang kanyang mga alaala. Nang makita niya na papatayin ng pamilya ng banal na dragon si Daryl, mayroon lang siyang gawin. Balisa si Shandy at pinadyak ang mga paa. Ate, bata ka pa at hindi mo naiintindihan ang masamang kalikasan ng mga tao. Ang taong ito ang pinakapangit. Paano kanya magagawang enchanted na hayop na kagawa siya ng isang nakamamatay na kasalanan? Umiling si Jule. Kusa akong naging dragon enchanted na hayop niya. Ate, mangyaring huwag siyang patayin. Pakiramdam niya ay hindi komportable ang pagtawag kay Shandy sa kanyang kapatid. Ang kanyang kaluluwa ay isang tao at alam niya na wala siyang kinalaman sa angkan ng banal na dragon, ngunit siya, pagkatapos ng lahat, ay konektado ng dugo sa angkan ng banal na dragon, na isang katotohanan na hindi maaaring magbago ang Jule. Cheryl, ilayo mo siya, utos ni Shandy na nakakunot ang noo. Tumugon si Cheryl at lalakad na sana para kunin si Jule. Gayunpaman, bago siya makalapit, si Jule ay sumugod sa gilid ng yungib sa ilalim ng lupa at ang kanyang mga mata ay kumislap ng may determinasyon. Kung papatayin mo siya, pagkatapos ay tatalon ako rito at hindi na ako mabubuhay.
Sa sobrang hirap, nagawang kumuha ng tulong ni Jewel mula kay Dao Chen upang pagsamahin ang kanyang kaluluwa sa batang dragon. Patuloy niyang babantayan si Daryl at hindi hahayaang mamatay si Daryl sa walang kabuluhan. Nanginginig ang maselang katawan ni Cheryl sa nakita ang mga kilos ni Jewel at hindi niya pinang-ahas na bawasan ang banta. Ang nakapaligid na mga bantay ng dragon ay nagpalitan ng pagkalito ng tingin sa bawat isa. Kabanata 2586. Si Shandy ay nag-react pagkatapos ng ilang oras. Tinitigan niya si Daryl at malamig na sumagot, "So what kung nagpaplano ka ng anumang mga trick? Ipinapayo ko sa iyo na alisin ito sa lalong madaling panahon." Tama si Daryl tungkol kay Shandy at ang mga elite ng dragon na pinagkakaguluhan ng mga panginginig mula sa kanilang masamang kalagayan sa pamumuhay. Sa loob ng libu-libong taon, ginamit ni Shandy at ng mga elite ng dragon ang Fire Spirit Crystal upang paalisin ang lamig mula sa kanilang mga katawan. Ngumiti si Daryl at masiglang sinabi niya, "Haha, ngayon, kung tama din ang paghula ko, kahit na ang Fire Spirit Crystal ay tumulong upang paalisin ang mga panginginig ng kamalayan, dumating din ito sa ilang mga sagabal. Ang mga bagay ay maaaring nabuo bilang isang masamang epekto sa sandaling umabot ito sa isang kritikal na yugto. Kung mas ginamit mo ang Fire Spirit Crystal upang paalisin ang panginginig, mas malamig ito sa paglipas ng panahon. Sa huli, naging ganap kang nakasalalay sa kristal, tama ba ako?" Umirap ang mga mata ni Shandy nang marinig ang puna. "Ano ba ang sinusubukan mong sabihin?" Ngumiti si Daryl. "Matutulungan kitang matanggal ang mga panginginig ng buo upang hindi ka umasa sa Fire Spirit Crystal sa hinaharap." Ano natigilan si Shandy at ang iba pang mga elite ng dragon sa paligid ni Daryl. Pagkatapos, marami sa mga elite ng dragon ay hindi mapigilan ang chuckle na para bang narinig nila ang pinaka-nakakatawang biro. Ang tao talaga ay tuso. Ang pagmamayabang na walang kahihiyan ay palaging ang pinakamahusay na kasanayan ng mga tao. Huwag kang maniwala sa kanya. Inihagis ni Cheryl kay Daryl ang isang malamig at nakakainis na sulyap at pagkatapos ay sinabi niya kay Shandy, "Kamahalan, ang taong ito ay tuso. Hindi tayo dapat maniwala sa kanya." Walang imik na tiningnan ni Daryl si Cheryl nang marinig ang pandak na itinuro sa kanya. Si Cheryl ay nakakaakit. Dahil sa mga nakaraang paglabag ng tao, sa palagay niya lahat ng tao ay mas asama. "Palagi niya akong target," naisip niya. Dali-dali niyang ipinaliwanag kay Shandy, "Kamahalan, ang buhay ko ay nasa kamay mo ngayon. Maniwala ka man o hindi ngunit hindi ako manggahas na magsinungaling sa ilalim ng mga pangyayaring ito." Tumingin si Daryl sa paligid sa mga nakapaligid na mga gusali at pagkatapos ay sa layout ng mga gusali. Sa wakas, huminga siya ng malalim. Madaling malutas ang chill na issue. Wala ka bang Fire Spirit Crystal? Ayusin ang isang pagbuo ng langit at lupa sa gitna ng isla at pagkatapos ay ilagay ang Fire Spirit Crystal sa gitna ng pagbuo. Tatanggalin nito ang lamig mula sa buong isla at hindi ka maaapektuhan. Tinatawag itong balanse ng yin at yang sa The Geomancy of Yin at Yang. Tumayo si Daryl sa pwesto na may kumpiyansang ngiti. Pinag-aralan ni Daryl ang geomancy ng yin at yang sa kanyang bakanteng oras at nakakuha ng kaunting kaalaman sa paglipas ng panahon. Ang kanyang pag-unawa sa sining ni yin at yang ay hindi mas mababa kaysa sa kay Yuan Tiangang. Ang geomancy ni na yin at yang ang mga dragon elite na kasalukuyan ay kumunat ng kanilang mga browser. Sa sumunod na segundo, umini si Cheryl, "Daryl, gaano ka manggahas na asarin mo kami?" Pagkatapos, sinabi ni Cheryl kay Shandy, "Kamahalan, ang geomancy ng yin at yang ay pawang palusot lamang ng mga tao." Sinabi niya yun dahil gusto niya nating sayangin ang lakas ng Fire Spirit Crystal. Matapos mawala sa amin ang Fire Spirit Crystal, maaapektuhan kami ng panginginig, at mababawasan ang aming lakas. Sa panahong iyon, magagawa na niya ang anumang nais niya. Ang taong ito ay mas asama at tuso, naiinis lang siya. Patayin na lang natin siya. Maraming dragon elites din ang tumanggo bilang pagsang-ayon. Oo, dapat may pinaplano siya. Patayin siya. Sumimangot si Shandy at hindi nag-reply. Nakita ni Daryl na ang pagtingin niya sa kanya ay naging mas malamig kaysa dati. Bigla, tumakbo ang batang dragon, si Jewel, kay Shandy at sinabi, "Ate, hindi siya nagsisinungaling. Mangyaring magtiwala sa kanya." Si Jewel ang pinaka-nakakaalam sa antas ng kaalaman ni Daryl.
Alam niya na bihasa siya sa the geomancy ng yin at yang, at hindi siya maaaring magkamali kung sinabi niyang gagana ang pamamaraan. Kabanata 2587. Pinagnilayan ni Shandy at Winnegawe ang kanyang kamay. Gawin mo ang sinabi niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang makita niya kung gaano kasigurado si Jewel, nagpasya siyang magtiwala kay Daryl ng isang beses lamang. Kamahalan, nag-alala bigla si Cheryl nang marinig ang utos ni Shandy. Sinubukan niyang iwaksi si Shandy, ngunit pinigil niya ang kanyang dila nang makita niya kung gaano katindi si Shandy. Di nagtagal, nagbigay ng mga tagubilin si Daryl, sa mga elite ng dragon na mag-deploy ng isang malaking langit at earth formation sa gitna ng isla, at pagkatapos ay itakda dito ang Fire Spirit Crystal. Boss! Sa isang iglap, isang malakas na espiritu ng sunog ay nakita kaagad na ang Fire Spirit Crystal ay inilagay sa gitna ng pagbuo. Ang lakas ay nagkalat sa bawat direksyon ng buong legendary Island of the Dragons. Pagkalipas ng ilang segundo, isang transparent na kalasag na protection ang nabuo sa legendary Island of the Dragons, na ihiwalay ang panginginig mula sa nakapalibot na kapaligiran. Ito gumagana. Sa isang iglap, ang mga Dragon Elite ay tumingin kay Daryl na may takot. Hindi sila nakaimik. Gulat na gulat din si Shandy. Nakatitig siya kay Daryl na may titig na puno ng magkahalong emosyon. Daryl, hindi ko talaga inasahan na magkakaroon ka ng ganyang talent, she said. Narinig niya na siya ay isang bihirang talento mula sa the Nine Continent. Tila totoo ang chismis. Naglabas si Shandy ng isang espesyal na Jade Sleep at marahang nagsalita, mula ngayon, ikaw lang ang tao na kaibigan ng angkan ng banal na dragon. Tatawagan kita ng Dragon Lord. Sa hinaharap, maaari mong malayang pumasok at lumabas sa the legendary Island of the Dragons hanggat gusto mo. Bilang banal na clan head ng dragon, si Shandy ay napakatalino. Sa simula, nang subukang protektahan ng kanyang nakababatang kapatid na babae si Daryl, napagtanto ni Shandy na si Daryl ay ibang-iba sa ibang mga tao. Nang tumulong siya sa paglutas ng isyu sa the legendary Island of the Dragons, napagtanto ni Shandy na kapakipakinabang na magkaroon ng kaibigan si Daryl. Wow, Panginoon ng Dragon! Ang lahat ng mga elite ng dragon sa buong the legendary Island of the Dragons ay nagulo. Libu-libong mga mata ang agad na nahulog kay Daryl at lahat sila ay nagulat. Natulala din si Daryl. Panginoon ng dragon iyon ba ay isang marangal na katayuan, hawak niya ang Jade Sleep, parang naguluhan. Ngumiti si Shandy nang mapansin ang ekspresyon ni Daryl. Ang isang Dragon Lord ay ang pinakamataas na antas ng respeto na ibinigay sa aming mga kaibigan sa tao. Ang huling Dragon Lord ay ang Yellow Emperor. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon sa paglaon ay nabigo kami. Inaasahan kong hindi mo ulit-ulitin ang parehong mga pagkakamali. Oh, wow! Nanginginig ang puso ni Daryl nang labis siyang magulat. Lumabas si Cheryl at tumutol, kamahalan, ang titulo ng Dragon Lord ay dapat na munang natapos. Ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat sa ating pagtitiwala. Mangyaring mag-isip ng 2 beses. Inihagis ni Cheryl si Daryl ng isang mapanirang tingin. Pagkatapos nito, maraming mga elite ng dragon sa paligid ang nagsabi rin ng kanilang isipan. Oo, ang mga tao ay hindi kailanman mapagkakatiwalaan bagaman malaki ang naitulong sa amin ni Daryl, sino ang nakakaalam kung mayroon siyang iba pang mga motibo. Kamahalan, mangyaring mag-isip ng 2 beses. Sunod-sunod na nagsalita ang mga nakapaligid na dragon. Si Shandy ay nakaupo sa trono at may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Katanungan mo ba ang aking hatol hindi siya malakas, ngunit ang kanyang matatag na tono ay bumulala sa buong the legendary Island of the Dragons. Nagkaroon siya ng isang mabigat na aura. Hindi kami naglalakas loob. Nanginginig si Cheryl, baluktot ang mga binti at lumuhod. Dahan-daang sinabi ni Shandy, alam ko kung ano ang pinag-aalala mo. Ngunit pinili kong maniwala kay Daryl sa oras na ito. Kung malalaman natin na siya ay isang walang kahihiyan na kontrabida, papatayin ko siya ng personal. Mayroon ka pa bang mga pagtutol? Ang lahat ng mga elite ng dragon ay isinara ang kanilang mga bibig, hindi na tinutulan ang ideya. Si Daryl naman ay hindi may isip na nasa sabik. Haha, naging Dragon Lord ako at malaya na akong makapasok at makalabas sa the legendary Island of the Dragons. Ang sakuna na ito ay naging isang pagpapala, naisip niya. Kabanata 2588. Si Jewel, nakatabi lang ni Daryl,
ay hindi rin maipaliwanag na nasa sabik sa balita. Naisip niya na si Daryl ay magdurusa pagkatapos na maaresto sa The Legendary Island of Dragons, ngunit sa wakas ay naging panauhing pandangal siya. Tumingin si Shandy kay Daryl at sinabi, "Daryl, ikaw na ngayon ang Dragon Lord. Hindi na kailangan mong i-negate ang blood ritual na ginawa mo sa aking nakababatang kapatid na babae upang i-claim ang pagmamay-ari sa kanya. Inaasahan kong may pagamot mo siya ng maayos at maprotektahan siya." Nakita ni Shandy na ang kanyang maliit na kapatid na babae, ang batang dragon, ay sobrang nakakabit kay Daryl. Alam niyang magprotesta ang kanyang maliit na kapatid na babae kung pipilitin silang magkahiwalay. Magalang na sinabi ni Daryl na may banayad ng ngiti, "Siyempre. Kamahalan, huwag mag-alala. Pangalagaan ko siya ng mabuti at panoorin ang paglaki niya." Tumakbo si Jewel papunta kay Daryl at nakaakbay sa tabi niya ng malapit. Tumango si Shandy na may kasiyahan. "Napakahusay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na narito ka sa The Legendary Island of Dragons, kaya't mangyaring manatili ka rito sa loob ng ilang araw pa." Kailangan niyang panatilihin ang mga ito sa isla ng ilang araw pagkatapos ng wakas na nakatagpo ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Nabigla si Daryl nang marinig iyon. Tapos, napakamot siya ng ulo. "Sa palagay ko pupunta lang tayo." Siya ay naaresto at ipinadala sa The Legendary Island of Dragons. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari kay Zuboji. Si Zhang Ju ay mayroong sky-breaking axe, siya ay makapangyarihan at siya ay may napakaraming mga subordinate. Paano mahawakan ni Zuboji ang isang malakas na kalaban? Labis na balisa si Daryl sa pag-iisip lang ng mga pangyayari. Ang nais lamang niyang gawin ay bumalik sa Siyam na kontinente sa lalong madaling panahon. Ano, tinanggihan ba niya ang mungkahi ng Empress si Cheryl at ang mga nakapaligid na Dragon Elite ay kumunat ang kanilang mga mata sa inis. Nakasuot sila ng medyo naguguluhang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tinitigan nila si Daryl na parabang nakatingin sa isang tanga. Sumimangot din si Shandy. "Kung nagmamadali ka, hindi kita papananatili. Kukuha ako ng isang tao upang paalisin ka bukas ng maaga sa umaga." Bukas alanganin si Daryl ngunit tumango sa huli. Ayos lang. Nais niyang umalis kaagad, ngunit alam niya na ipagsapalaran niyang magalit si Shandy kung patuloy niyang tutulan ang ideya ng emperador. Nagpasya siya at naisip na hindi masamang manatili ng isang gabi pagkatapos ng lahat. Maibabalik niya ang kanyang panloob na enerhiya. Samantala, sa Lunar Mountain sa altar ng Endless Sky Organization, tinali si Zuboji. Sa likod ng altar ay isang patio na kung saan ay isang ipinagbabawal na lugar. Walang pinayagang pumasok maliban kung pinayagan sila ng Zhang Ju. Dito nakagapos si Zuboji. Nasecure siya sa isang haligi sa isang pribadong silid sa ipinagbabawal na lugar. Malubhang nasugatan siya at tumulo ang dugo mula sa kanyang pangit na galos. Mukha siyang kawawa. Naupo si Zhang Ju sa isang upuan sa tabi ni Zuboji na may malungkot na ekspresyon. Si Karen, ang babaeng alagad ni Zhang Ju, ay may hawak na isang malambot na latigo sa kanyang kamay at mukhang pinamamahalaan niya ang kanyang galit na galit. "Zuboji, nasaan si Daryl?" Nagtatago tahimik na tumingin si Zhang Ju kay Zuboji, halos walang ekspresyon ang mukha. Isang araw na ang nakakalipas, biglang lumitaw si Daryl ng tambangan ni Zhang Ju. Si Zuboji. Si Zhang Ju ay nasa ibabaw ng buwan sa pagkakataong iyon. Nang maisip niya na nakuha niya ang dalawa, isang higanting dragon ang lumabas mula sa kung saan. Ang bawat isa ay naabala at ang makapangyarihang kapangyarihan ng dragon ay tinakpan sila. Nagulat ang lahat, wala na si Daryl nang bumangon ang lahat. Si Zhang Ju ay hindi nag-aksaya ng anumang oras. Dinakip niya si Zuboji at tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Daryl sapagkat alam niyang hindi lalabas ang dragon ng walang dahilan. Gayunpaman, pagkatapos ng buong gabi ng pagtatanong, si Zuboji ay walang sinabi kahit isang salita. Nagalit si Zhang Ju, sinisisi ni Zuboji at sa wakas, dumura siya ng ilang mga salita, "Ewan ko." Ang mukha ni Zhang Ju ay lumubog. "Ikaw at si Daryl ay matalik na magkaibigan. Nag-recuper pa nga siya sa bahay ng apprentice mo dati. May katuturan bang hindi mo alam ang kanyang kinaroroonan?" Tapos, winagaway niya ang kamay kay Karen. Magpatuloy sa palo. Natanggap ni Karen ang utos. Mahigpit na hinawakan niya ang malambot na latigo sa kanyang mga kamay at dumiretso siya palayo kay Zuboji. Malamig ang tingin ni Karen habang nakatayo sa harap ni Zuboji.
Zubaji, paano ka maglakas loob sa harap ng aking Panginoon, hindi mo talaga alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Kabanata 2589. Sampal, mahinahong hampas ng malambot na letigo ni Karen ang katawan ni Zubaji. Ang malambot na letigo ay gawa sa labis na matigas na materyal na may mga barbs. Dito tumulo ang dugo mula sa mga sugat ni Zubaji na halos agad at tinina ng pula ang kanyang damit. Gayunpaman, tila hindi man niya naramdaman ang sakit. Nakangiting tiningnan niya si Karen. "Little sister, hindi ka pa nakakain, parang nagkulang ka ng lakas." Pagkatapos, tiningnan ni Zubaji si Karen pataas at pababa. Siya ay masalimuot at hindi nakakalimutan na pahalagahan ng isang magandang babae kahit sa harap ng kamatayan. Namula ang mukha ni Karen at nagmura siya, "Panatilihin ang pagtingin at ilalabas ko ang iyong mga mata." Si Zhangju, na nakaupo sa malapit, ay nagsusuot ng sobrang pangit na hitsura. Hindi alam ni Zubaji kung ano ang mabuti para sa kanya. Nais ni Zhangju na patayin kaagad si Zubaji, ngunit pinigilan niya ang pag-iisip ng higanteng dragon na biglang lumitaw noong isang araw. Inalis ng higanteng dragon si Daryl. Alam na magkaibigan sina Zubaji at Daryl, ipinalagay ni Zhangju na maaaring may alam si Zubaji. Kapag pinatay si Zubaji, si Zhangju ay may iwan na walang mga pahiwatig. Wala siyang ideya na wala talagang alam si Zubaji. Buntong hininga, huminga ng malalim si Zhangju, pilit na pinipigilan ang galit. "Zubaji, matagal ka nang kilalang kilala. Kailangan mong maging mas matalino kaysa doon. Alam mo na kung sasagutin mo ang aking mga katanungan, hindi ka magdurusa." Tumawa si Zubaji habang wala siyang pagsisikap na maitago ang panunuya sa kanyang mga mata. "Zhangju, kailangan mong ihinto ang pagtatanong sa akin. Wala akong alam. Saka ulit, hindi ko sasabihin sa iyo kahit na may alam ako." Naging asya ng mukha ni Zhangju habang nakaturo kay Zubaji, sumisigaw sa tuktok ng kanyang baga, "Well. Kaya, ito ang nais mong gawin. Tingnan natin kung hanggang kailan ka maaaring manatili ng ganito." Karen, magpatuloy hanggang sa handa siyang ibuhos ang beans. Paulit-ulit na binasag ni Karen ang malambot na letigo. Sampal, sampal, sampal. Nagpapatuloy ang paghagupit habang ang damit ni Zubaji ay hinailan ng mga barb at pinunit. Napunit ang kanyang balat, ngunit napangisi na lamang siya at nanatiling tahimik. Sa kabaligtaran, nagsuot pa siya ng walang takot na ngiti sa kanyang mga mata. Kahit na parang siya ay mabagsik, siya ay, sa katunayan, sobrang tigas. Nang siya ay nabilanggo sa North Mona Imperial Palace, pinarusahan siya ng Emperor House sa iba't ibang paraan, ngunit nakaligtas siya. Matapos ang pinagdaanan ni Zubaji, wala sa kanya ang pagpapahirap kay Zhangju. Lalo tuloy na si Zhangju nang walang sinabi si Zubaji tungkol kay Daryl. Karen, ipagpatuloy ang pagtatanong. Sa pamamagitan nito, lumabas si Zhangju sa pribadong silid. "Guru." Ngumiti si Paul kay Zhangju nang nakangiti kaagad sa paglabas niya sa ipinagbabawal na lugar. "Pinakiusapan ako ni Chester na kunin ang ilang mga elixir na table task mula kay Chang'er. Isang araw na mula nang magtanong siya, ano ang ginagawa natin tungkol dito?" Si Paul ay nagsiwalat ng isang malambing na ngiti at ang kanyang mga mata ay kumislap ng takot. Si Zhangju ay nanunuya at sumagot ng patag, "Pumunta ka sa Chester ngayon at bigyan siya ng mga gamot na ito at sabihin sa kanya na ito ay mula kay Chang'er. Nakasalalay sa kung ano ang plano ni Chester, dapat mong malaman kung ano ang gagawin mula doon." Sa nasabing iyon, inabot ni Zhangju ang isang bote ng elixir pills kay Paul. Ang mga table tasks ay lalo na pinino ng ilang oras ang nakalipas ni Zhangju. Tila napuno sila ng espirito, ngunit sa katunayan, sila ay labis na nakakalason. Kinuha ni Paul ang tableta at mabilis na tumango. "Nakuha ko, hindi kita hahayaan." Mabilis siyang naglakad papunta sa kwarto ni Chester. Samantala, nakaupo si Chester sa silid, walang ekspresyon. Gayunpaman, talagang nabulabog siya sa loob. Noong isang araw, inutusan ni Zhangju si Zubaji na tambangan at narinig ni Chester ang kanyang plano. Nang si Zubaji ay dinakip ni Zhangju, nalaman ni Chester ang tungkol sa sitwasyon at nais niyang gumawa ng isang bagay. Gayunpaman, si Zubaji ay ipinadala sa ipinagbabawal na lugar na halos imposible para sa Chester na gumawa ng kahit ano. Ang bawal na lugar ay mababantayan. Ano ang gagawin ko ngayon? Si Chester ay nabalot ng nerbiyos.
Kabanata 2570. Si Zuboji ay naaresto, nawala si Daryl, at si Dax ay nasa bilangguan pa rin. Boom! May kumatok sa pintuan. Nakasimangot si Chester at binuksan ang pinto upang makita si Paul na nakatayo sa labas. Mabilis niyang tinanong, nakuha mo na ba sinabi ni Chester kay Paul na imungkahi kay Zhang Ju na hanapin si Chang'er sa Holy Saint Sect? Sinabi ni Paul kay Chester na sumang-ayon si Zhang Ju sa mungkahi at aalis na siya sa altar. Naisip niya na talagang napunta si Paul sa banal na sekta ng santo, ngunit hindi niya alam na si Paul ay wala man lang. Tinutulungan ni Paul si Zhang Ju na siyasatin kung nasaan si Daryl. Napangiti si Paul nang mapansin niya kung gaano siya naiinip kay Chester. Sect Master, pinalad ako upang makilala ang Empress Chang'er at makuha ang elixir pills na hinihiling mo. Pagkatapos, ipinasa niya ang mga table tasks na ginawa ni Zhang Ju kay Chester. Tuwang-tuwa si Chester at paulit-ulit na tumango pagkatapos kumuha ng elixir pills. Oo, tama ang sinabi ko tungkol sa iyo. Ramdam ni Chester ang malakas na aura at lakas na nilalaman sa mga table tasks sa loob ng bote. Sigurado siya na si Dax at ang iba pa ay makakakuha ng kanilang lakas sa sandaling makuha nila ito. Noong lihim na nagagalak si Chester, maingat na tinanong ni Paul, Sect Master, kahit na muling magkaroon ng lakas ang Dax at ang iba pa sa mga tabletang ito, mahirap pa ring lumabas sa altar ng Endless Sky Organization kung tutuusin. Tila imposibleng makatakas sa lugar na ito. Mukha namang nag-aalala si Paul nang tanungin niya ang tanong, ngunit siya ay nanunuya sa loob. Sinabi ni Zhang Ju kay Paul na suriin kung may plano si Chester na makatakas at syempre, hindi nakalimutan ni Paul ang kanyang gawain. Buntong hininga, huminga ng malalim si Chester. Nag-atubili siya at dahan-dahang sumagot, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, lihim na nagpadala ng mensahe sa Elysium Gate Sekta at sa New World Royal sa nagdaang 2 araw. Sa tingin ko darating sila ngayong gabi. Si Chester ay nakangiti ng tiwala. Kapag nangyari iyon, makakakuha ulit ng lakas ang Dax at ang iba pa. Sigurado akong magagawa nating sirain ang Endless Sky Organization na itinayo ng Zhang Ju kung nagtatrabaho kami ng mataktika sa Elysium Gate Sect. Tiwala si Chester nang bigkasan niya ang kanyang plano. Nabali niya ang braso upang makamit ang tiwala ni Zhang Ju. Ang hinihintay lamang niya ay ang araw ng kanyang kalayaan. Hindi niya kailanman nilalayo na ibunyag ang kanyang plano kay Paul, ngunit lumabas lamang ito sa oras na nakuha ni Paul ang elixir pills na hiniling niya. Paul ay nanunuya sa loob, ngunit siya kumilos lahat masaya para sa Chester. Mabuti naman, maayos ang plano ng sekta ng Master sa mga bagay at naisip niya ng maaga, tuwang-tuwa na bulalas ni Paul. Pagkatapos, nalungkot si Paul. Sayang ang lakas ko ay nasa average level. Kung hindi, makakapatay ako ng maraming mga kaaway sa oras na iyon. Habang nakikipag-usap, tahimik na pinagmamasdan ni Paul ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Chester. Noong unang kinuha ni Chester ang posisyon ng Eternal Life Palace Sect Master, mariing tinutulan ito ni Paul. Kahit na tila may kaunting pag-iisip sina Dax at Daryl ng mga iniisip ni Paul, tila lumakas ang pamamasyal ni Paul sa labas. Gayunpaman, nanatili siyang hindi kumbinsido. Sa paglipas ng mga taon, nanatili si Paul sa Eternal Life Palace Sect. Ginawa niya iyon hindi dahil sa siya ay matapat kay Chester ngunit dahil iniisip niya ang pinakamalakas na pamamaraan ng paglilinang ng Eternal Life Palace Sect ang grafting method. Ang paraan ng grafting ay isang obra maestra lamang. Ang mga sect masters lamang sa nakaraan ang may pagkakataon na malaman ang pamamaraan ng paglilinang, at sa gayon, ang bilis ng kanilang paglilinang ay tumaas ng labis. Matagal nang iniisip ni Paul ang tungkol sa pamamaraan ng paglilinang, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong malaman ito. Nais niyang samantalahin ang pagkakataon at turuan si Chester ng isang bagay o dalawa sa araw na iyon. O biyalay-biyalay ni Chester. Pagkatapos, tiningnan niya si Paul at sinabi, sa kasong ito, maaari mong mapabuti ang iyong lakas sa pamamagitan ng pag-inom ng ilan sa mga elixir na table tasks na ito. Aalisin sana ni Chester ang ilan sa mga elixir na table tasks mula sa bote. Mapait na ngumiti si Paul at sinabing, Sect Master, ito ay isang tableta upang maibalik ang panloob na enerhiya. Walang kwenta kahit kunin ko. Bukod dito, maaaring kailangan kong lumaban ngayong gabi. Tumatakbo na ang oras para sa akin. Emosyonal na bamhantong hininga si Paul.
Naku, naiinis lang ako sa sarili ko na hindi ako nagsumikap noon. Ngayon na nasa kalagayan tayo, wala akong magagawa para sa iyo maliban sa pagiging masigasig. Ang mga mata ni Chester ay pumitik at pinupuri si Paul sa kanyang pagpapasya. Dahil masigasig ka upang mapabuti ang iyong panloob na enerhiya, hayaan mo akong turuan ka ng paraan ng pag-rap. Kapag naisagawa mo ang pamamaraang paglilinang na ito, mapabilis ang bilis ng iyong pagbubungkal. Inaasahan kong magagawa mo ang iyong makakaya sa pamamagitan ng gayon upang matulungan ang bawat isa sa atin na wala sa panganib. Ang paraan ng grafting ay ang sikreto ng Eternal Life Palace sekta at ang Sectmaster lamang ang maaaring malinang ang partikular na pamamaraang ito. Si Chester ay hindi nais na iparating ito kay Paul ng napakadali, ngunit hindi siya isang taong sumunod ng mahigpit sa mga patakaran. Bukod dito, naisip niya na walang ibang tao bukod kay Paul ang makakatulong sa kanya sa malagkit na kalagayan na nararanasan niya.